God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. So, akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog para sa pag-ampo, para sa pagsugod sa atong panibahod karong gabi. Hallelujah. Aba babahay si karayahanda sukaraya na kaya suwa, arayahanda siya karana kaya. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you, Father God, for your goodness, Ginoo, loving kindness, and your faithfulness, Ginoo, sa matag usa kanamo, Father God. Lord, salamat, Ginoo. Hallelujah, sa kanini kayo ihatag sa matag usa, Ginoo, that we are safe and sound, Ginoo, that is imong balay ang kuanan, Father God, that we can worship you, Father, in spirit and truth, Father God. Lord, thank you, Father, na ikaw, Ginoong Jesus, magabuno sa among mga kasing-kasing karong gabi, Ginoo. Lord, salamat, Lord, hallelujah, na ikaw, O Diyos, maghahatag o katagbawan sa matag usa kanamo, Father God. Lord, kung naaman, Ginoo, mga kabugatod sa among mga kasing-kasing, Lord, kay Ginoo, among pinatugyan, ihanggan mo, O Diyos. And Lord, thank you, Father God, na ikaw, Ginoo, magapanguna, magauban, O Diyos, sa among panibahon karon, Ginoo. Lord, prepare our hearts, Ginoo, our mind, Ginoo, sa among mga pagdalig na alang lamang, ihanggan mo, O Diyos, na ikaw lamang, Ginoo, ang ay napasidunggan, alagaran, o pasalamatan, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Father God. And Lord, among ina-acknowledge sa among mga kinabuhi, Father God, that apart from you, Ginoo, we cannot do nothing, Father God. Lord, salamat, Ginoo, sa imong pag-uban sa matag usa, na pinaagi, Ginoo, sa imong grasya, Ginoo, na mag-auban ka namo, na tanang imposible, butang, posible kay tungod, O Diyos, ana akang, Ginoo, mag-auban sa matag usa, O Diyos. And thank you, Holy Spirit, and we welcome you in this place na ikaw mag-auban sa amo karong gabi. Puno kami sa imong presensya, O Diyos, tagpawa, Ginoo, among kauhaw din kanimo, Lord. Bisan pa, O Diyos, sa among mga kaisuunan, O Lord, na nag-tune in sa among Facebook Live tonight, Ginoo. Lord, ikaw, Ginoo, maghahatag og katagbawan diha kanila, Father God. Ikaw, Ginoo, mag-aabot diha kanila, O Diyos, o ikaw, Ginoo, maghahatag o katagbawan diha sa ilang mga kasing-kasing, Father God. And Lord, salamat, Lord, na ikaw, Ginoo, magapatayon, mag-minister sa matag kinabuhi namo, Father God. Dalaygon ka, Ginoo, walay katapusan sa among mga kinabuhi, na ikaw lamang, Ginoong Jesus, ang may na may taas sa among mga kinabuhi. Kay ikaw, O Diyos, ang hari sa among kinabuhi, that you are the King of all kings, Ginoo, the Lord of the Lords sa among mga kinabuhi, Father God. Lord, dalaygon ka, Ginoo, o walay katapusan sa among mga kinabuhi, ug among pinabalik, Ginoong Jesus, ang lumubog himaya, ug ang akong pagpasalamat alang lamang diha kanimo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Atong sayawan, ako live ko ng atong Pilipinas, Ginoo. Adlaw-adlaw
Salayon ka, O Diyos, sa among mga kinabuhi, O God. Salamat sa kalipay, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord God.
God. Once again, maayong gabi sa ato ang tanan. O maayong gabi po sa ato mga kaigsuunan nga nag-tune in online. So sa ato ang mga regular announcements, every Wednesday is our midweek service. Mag-start kita o 6:30 in the evening. And every Friday is our prayer meeting. So we encourage everyone to please come and join us sa ato ang balay alam po let's unite in prayer on behalf of our nation, on behalf of our land. O kung sa may mga prayer request, i-message lang po si Pastor Cynthia or sa mga leaders din po. So, tonight, karong adlaw dito is ang pagsugod sa month sa October. So, we are now in the month of October 1st, no? So, naanata sa bulan, no, sa pag-celebrate or sa paabot nato sa ato ang Believers Retreat and International Convention. So sa ato ang mga big event for the month of October, this coming October 19, will be our Believers Retreat. Hapit na dyan sa church, no, mga pila na lang kawis, murag 2 Sundays na lang from now. It is our Believers Retreat na. So it will be held sa Sunny Point, no, diha sa Maa. Mag-start kita na malamang sa 19 mga gabi. So, we will update you dyan from time to time, no, sa mga muabutay nga mga schedule na to. So, this coming October 11, of course, no, let's not forget, it is our 24 hours praise and worship. Supposed to be manggo dato ang ato ang praise and worship na 24 hours. Kaya diba, i-announce 2 weeks ago and last Sunday is karong October 4. Pero di ay na-change siya sa schedule kay ang dito sa ato ang headquarters sa ilang 24 hours dito is mag-start pa siya sa October 10 and 11. So since 24 sila hours ahead, 12 hours ahead yata ta. So ang ato ang 24 hours din na celebration is will be on October 11 instead of October 4. No, mahimo siya October 11. So, encourage everyone na mag-join jutaan na sa atong 24 hours praise and worship. Kay kana siya, it is an kanaganing event no sa atuan, isa sa mga event sa atuang church na sa headquarters. So, tanan nga mga branches nag-celebrate ng 24 hours praise and worship. So, that will be 2 p.m. to 6 p.m. karong October 11. So, sa atuang October 22, 23, 24, 25, and 26, that will be our international convention. So, hapit na din sa church, no? 3 Sundays na lang. No? Ano na natin, international convention. So, let's prepare our hearts dun, and let's be excited. And i-invite na to ato ang mga friends, no, or relatives na to kasi welcome na siya sa tanan, no, karong October 22 to 26 para sa ato ang international convention. So far, mo lang na siya mga activities for the month of October. So tonight, no, I believe excited na ta, no, sa ato ang sharer no, tonight or exhorter tonight kung si Kiza siya. So, we are blessed good, no, and we are very much kanagani excited, no, to hear the word of God, no, pinaagi diya sa iya, no. Di ka ni siya kanamurag ka ng news ato, kay dugay naman ni siya ka-member din sa church, but with kanaganing gratitude heart yun, no, nga pag encourage or pag-welcome diha sa iya din sa Paul si Sister Inday to us. Let's give her a round of applause. Salamat. Salamat sa privilege or opportunity maka-tinugya sa iyang atubangan. Amen. Ako ta, na si Ginoo. Amay nga lang ito, Lord, nagato kami Ginoo nga anay ko sa among taliwala, among ikaw minawilkam, sa among taliwala, Ginoo. Laibon ka, Lord, hindi kagabihion, panay mong pulong Ginoo nga among pagatunan Ginoo nga nako kini kahimuan sa among pagpangalaga niya kanimo gibas na knowledge and wisdom o God sa matuos sa kanamo isa pa man sa akong kinabuhi Ginoo o God Lord sa akong kinabuhi Ginoo imo ako ang vessel o Lord hindi kagabi gani Ginoo layon ka wisdom Lord wisdom mo ihatag Lord to share your word o Lord to your people Father God. Thank you Lord Lord niya ako mapag-ampo. Salamat sa alas ng Panginoong Hesus. Amen.
Peter 2:2. Ako kayo ginauluhan o towards spiritual maturity. So, padulong sa atong espirituhanon nga pagka-mature. Pagtubo niya sa Ginoo, espirituhanon nga pagtubo. So, sa 1 Peter 2:2, sama sa mga bata nga masusong, mangandoy kamo sa lunsay ni gatas nga espirituhanon. Aron sa inyong pag-inom dinini, motubo kamo nga sa kaluwasan. So, sama daw sa mga bata nga masuso. So, kailangan sa masuso nga bata, kailangan yun o gatas. So, hindi ko ang bata kung wala gatas. So, si Peter, ikuan kita nga sama daw sa masuso nga bata nga kining nangandoy kita sa espirituhanon nga pag-inom ni ini. So what is spiritual maturity? Naiupat ka kuan sa ibutan ako nga ang spiritual maturity. Diha sa Philippians 2:5 and 6. Angal ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mungugos nga magpabilig tungkol sa Dios. Nagpaubos siya o sinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon dito sa krus. So, unsa ang kinaayan niya? No, naa siya maayong kinaayan, di ba? Nagpaubos siya. So, naa siya karakter nga mapahinugsanon. So, awakon daw nato si Kristo. Naputay, kinakita na inayin na mga kinaiyan mo, di ba? Unique ba ka na pagkatao. So, sa atong espirituhanon na maturity, ang atong awakon daw nato si Kristo. To be like Him. To be like, to Christ likeness, or ang atong karakter kanang ipausap gani ikuan nato sa Ginoo. Parehas kay Kristo kun nga iyang ipaubos ng iyang kaugalingon bisan pa dito sa krus, bisan pa sa iyang kamatayon. So example siya sa ato nga ato kung gusto mag-mature nato ang atong makita ang atong bag-o nga kinaiya kay ana siya sa 2 Corinthians 5:17 kay bisan kinsa katunay usa kang Kristo bago na siyang binuhat. Ang daan miagi na o ang bako miabot na. So, bako na tang binuhat. No, bako na tang gibako na tang ni Kristo. Atong kinabuhi kana ang Christ likeness na. Tumanikapot ka nga kana ang sa maayo na itong ang karakter makita si Kristo sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. Nung mauna ang isa, ang ikaduha na to nga buhaton aron nahimo kitang espirituhanon nga mature. Diya sa Colossians 1:10. Aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga magapahimot kaniya mabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Ginoo. Kasi pasabot ani magdugang sa atong kahibalo mahitungod sa Ginoo. No, magdugang ang atong espirituhanon nga kaalam. Amen. No, makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. So, no, sa pininga kuan, itagaan kita sa Ginoo knowledge, spiritual knowledge, what is right and what is wrong. Itagaan kita niya, God give us knowledge to do good works. Amen? So,
Katulad sa Mercury, nung siya nga, itong last Wednesday, nung siya nga, sa Corinthians, 1 Corinthians 10:23, you say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do everything, but not everything is beneficial. So, dili ka lang maayo. Dili ka lang makaayo. Dili ka lang makapalikon ka na to. Amen? So, nga itakit, sa atong pagpangalagay sa Ginoo, no, kailangan na to spiritual knowledge. Ikatulo, nagapalikon sa atong pagtuo. First, Philippians 4:13. May kalikod ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom na gihatag kanato ni Kristo. Unsa man pagsagubang? May kalikod ako sa pagsagubang sa tanan. So, mag-expect yun sa mga problema, di ba? Part na sa atong pagtubo niya sa Ginoo. No, dili ta hayahay nga naglikod-likod, no, dili God allow every problem sa atong kinabuhi for us to grow spiritually. No? Ina-allow din na Lord ang mga problema aron mag-grow tayo. Ang tanan nga problema na atong na encounter, God has a purpose. Diba? So, muinit pa mo anak. Amen. Ang tanan nga problema nga mo sa Ginoo sa ato no, i-allow na Ginoo sa ato because na siya purpose. Amen. Tumult us. No, tumult us. So, part daw na sa atong espiritual nga pagsubo. Ang ikaw, napaiay. Kunya sa Santiago, ingon siya, kaya may mga problema, so na maabot sa itong kinabuhi, itagaan ta niya, Santiago 4:7. Pusa, pag masinugtanan ka mo sa Diyos, sukli ninyo ang yawa ug modagan siya. Amen. So naatay, kanaan, usaman, Ginoo, nga mutabang sa atong mga problema. Suklan na to ang yawa kayo sa dili tawag padaog-daog niya. Amen? Amen. Ang ikaw pa, sa 1 John 2:16 of 17. First John 2:16 to 17. Kay ang tanan buta nga iya sa kalibutan, ang unod-ng kahidlaw, ang tanan kailibgon sa mga mata, o ang tanang ipasigarbo sa tao, dili kini nga samahan, kung dili nga kini sa kalibutan. Take note, ang tanan buta nga iya sa kalibutan, ang kahidlaw sa tanan, kailibgon sa mata, o ang tanang ipasigarbo sa tao. No, ang tanan, no, last of the flesh, last of the eyes, and the pride of life, dili daw sa Ginoo. Dili iya sa Ginoo, dili iya sa kalibutan. Nya sa 17 ingon siya, ang kalibutan ug ang tanan nga anaan nini nga gikaigan sa mga tawo mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabuton sa Dios, magpabilin buhi hangtod sa kahangturan. No, ingon siya ang magpabilin daw. To remain in the Lord. Kung magpabilin ta, no, magpabilin ta, no, sa kabubuton sa Ginoo. To be rooted in Him. Hindi lang magpabilin, kundi magpa-rooted sa iyaha. To do the will of the Lord. Amen. So, kung siya itong buhaton aron, kini nga mga espirituhanon nga pagtubo sa atong kinabuhi. Kung sabay atong tools ani, aron madaogon kita, aron mature ang atong Kristohanon nga kinabuhi. What bring us to spiritual maturity? Ang tubag na sa 2 Timothy 3:16 and 17. Second Timothy
ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. 17, sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. So unsa man daw ang atong kailangan aron magrota sa atong tools. Amen. So kini ato ang Biblia. Kini atong Biblia mo ni atong kompas. Dili kita mawala, dili mo ni atong mapa. Amen. Kini atong mapa o kini atong tuntun. Kana ganing sa kung kanang tuntun, kana ganing maghimo og balay. Di ba na sila ituntun ana nga murag kasing nga butat dito sa ibabaw, itunto nila diha sa ubos aron na straight. So kini daw Bible maka-straight daw ni sa atong mga kinabuhi. Amen. Dalay yun ang Ginoo. So ikaduha aron ta aron what bring us to grow spiritually ang pagsimba. Amen. So dapat ulit tayo makatabang aron mag-mature ta. Amen. Kaya ingon ang Ginoo nga dili daw nato undangon ang panagtingong-tigong nga sama ni ini. So, no man is an island, kailangan yun nato ang Kristohanon nga kana ang nadig nga tapok-tapok. No, makatabang kini sa atong espirituhanon nga pagtubo. Ang ikatulo is ang atong personal walking in the Lord. Ang atong paglakaw personally sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Atong personal na devotion, atong prayer life, atong quiet time. Amen. Diyan sa imong balay, asa imong asa mo mag-meet sa Ginoo ini kabuntag? Sa kusina ba? Sa CR ba? Sa kwarto ba? No? Dili ka mo tubo kung dili ka mag-personal walking sa Ginoo. Amen. Istagnan ka o sa'yo, mag-agad lang ka rin simbahan sa Domingo. So, kailangan din nato personal nga pag-walk diha sa Ginoo. Natay personal devotion, natay prayer life, naayat quiet time. Amen. Ikaw pa is ang atong pagka-obedience. No, ang atong pagka-obedience. What brings us to spiritual maturity ang atong pagka-obedience sa Ginoo? Ingon niya siya sa Luke 11:28, Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice." Amen. No, kung sila taghiho, wala tayong practice, wala tayong nag-obey. No, importante yun na atong obedience sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo. Gabi, hapon ba kanaan? Nagtanaw pa ng story ni Moises gani. So sa last part ako kay nakahina ako kay ang mga tao kaya sa Israel kay magbutan. Kanang ano sila ba? Magdemand din sila ka Moises. Masukop din sila ka Moises. Sige, more sa ka Moises niya. Pagkatong wala na ganit kanang dili na ganit si Moises. Dili siya kasulod sa promise land kay kato nakasala siya, naginan siya sa Ginoo nga dili siya makasulod sa sa promise land niya. Yatag niya kay Joshua. Niya si Joshua no kay kay maot ka ng mga batasan ng mga kanaan na gani. Wala kadungog sa iyaha. Kanang naaga siya obedience nga heart nga gidawat niya nga kadaghan atong mga tao nga kanang mga more nga mga tao, mga usani kamukan nga mga tao. No, pero nakita na ko ang heart ni Joshua ba nga gihatag ni Moises sa iya ang obedience niya nga heart. Ito ko nakahilak nga wala ko yung listening mo si Joshua. Di ba? No na siya obedience nga kasing-kasing. No? As kanaan ko anak ko as last na. Ako iba ni mo niyang prayer ni Paul sa ato ang mga Kristohan ang i-address niya sa Ephesians 3, 14 to 19 or 14 to 20.
When I think of all this, I fall to my knees and pray for the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your heart as you trust in Him. Your roads will grow down in God's love and keep you strong, and you may have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep is His love. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. Amen? No? May baon na nato ang kalapad, ang kataas, ang kalalong sagumpa sa Ginoo sa ato. Inana ang prayer ni Paul sa mga tao sa Ephesus. O na atong prayer, no, na kanaan sa atong spiritual na pagtubo, na mailan pag yun nato ang atuang Ginoo, ang iyang pagkasiya sa atong kinab. Who is Jesus in our life? Amen? So kana lang. Noon yun no nga ato ang kita nga mga Kristohanon dili sa angay nga kana magpabilin na isa ka baby Christian sama sa itong ka verse no ni Sister Inday na kanang handlong po kanang gatas no muratag isa ka so kung pamutan ang kung ato ang spirituhanon ba na kinabuhi karon adult na bata or baby rin gihapon ta no or kanang tawagan teenager na ta. I remember nung katong ako ang isa ka kauban sa mission ingon niya sa Lord kanang Lord pakitapon ko sa ako ang nagwalbi si spirituhan mo kung nagagway kana yan ang po siya sa ginawa na pa and then I don't know kung following morning or basta ang ingon niya sa kaabuntan ko siya no namin siya pag namin niya lahian kumbaga ang nakita payat man siya no payat siya na babae ba ang nakita niya dito sa amin kay tambok na babae no tambok na hamis na gwapa daw kaayo ako ba nag-ano siya dito sa amin so mga taang pagkakito bang sa kinoiyahang desire na siya ba. So, imo niya di ay dili ay payat na payat spirituhano na ako. Spirituhan na ko nga lawas no dili di ay nga kinabuhi dili di ay payat no dili malnourished no iyang ingon. So, o na sa ato anong nga kinabuhi no nga unsa na ba ta sa atong spirituhano no maingon na ba nato na mature na ba ta or dili pa baby gihapon ta nga nagkinahanglan gyapon gatas tawag ani ang ato ang kauno na spiritual na food no kay kung baby gihapon ka so dito ka pag yapon sa beginners no na mga pinulungan no pero pag karne na no ang ato ang ginakaon spirituhanon no maingon imo nga usay sakit na no ang pulong niya imong rebuke na gyud no ang kumbaga madawat nato na pulong niya sa Ginoo no or pagtudlo pag align ka na to balik diha sa sila disiplina na ta sa Ginoo kay dili na ta baking no but we are maturing no diha sa tubangan sa Ginoo ug tinuod dito no nga ang pulong sa Ginoo no is alive and active like a two-edged sword no nga pag masakitan ta sa pulong sa Ginoo no dili pasabot nga ginapaiguan ka sa preacher no but ang Ginoo storya or nakidil sa imuha o sa akuan no so mabati pa ba nato na kanang maigo na sa pulong sa Ginoo
Amen. No? So, isa na siya sa, kumbaga maano nato nung ang pulong sa Ginoo nagarema manifest no sa ato kinabuhi sa atong spiritual na kinabuhi. Or kung pagtudlo man na no masakit na pero nagapasalamat na no kay ginabalik lang sa Ginoo diha sa iyahan. No o ganina ni emphasize po no sa pulong na kana ang atoan na mga personal walk no dira sa Ginoo. No we are walking by faith and not by sight. No so gina-emphasize ko dito na ganina na ang atong importante yun ang atong ang personal na relationship diha sa Ginoo. No as we grow mature diha sa Ginoo spiritually no lifestyle na nato ang pag-ampo. Lifestyle nato nga isik ang pulong sa Ginoo, isik ang presensya sa Ginoo. No kay kumbaga dili nata mabuhi na wala ang dili nato mabati ang presensya o ang pulong sa Ginoo no kung unsa ba ang gusto ipa ani ipa ingon sa ato asang Ginoo. No tama tong ganyan tong no o nga dili ko pupud ana ka mas straight man na dili man na siya dili siya ruler wala ko inline niya no pero amazing kayo nga straight siya no so nakita ko na siya ba paano na nila makuha man no so pero gana gusto sa Ginoo no nga sama sa usa ka balay no matindog lang nga lig-on niya sa iyaha maupod lang ato ang mga kinabuhi spiritual no nga padayot nang tubo, no? Nalipot ko sa verse pero nakabutang dito, work out your salvation with fear and trembling. No? Kinanglan i-work out na itong ato ang kaluwasan, atong relationship, no? Kay relationship man ni siya, no nato diya sa Ginoo, it's a give and take. Dili puro lang ta take, no? No, dili lang puro give ang Lord sa tuan. No, dili lang ta puro receive, no? But kana naagid kay part no nga atong ibalik yun diha sa Ginoo ang amay para kaniya. No, ug ang ato ang spirituhanon po nga maturity nung makita na po sa ato ang mga kinabuhi. No, baka ingon na po ang mga tao ka na to nga ay lahi-lagi na siya kinaiya. No, nang ay ila ko anak siya kanya adto to bata-bata pa na siya pero karon na mature na siya lahi na iyahang pagpanginabuhi. No, so mo na maingon makita na kumbaga mag-manifest outside ang ato ang spiritual maturity. No, o baskin ang mga tao mga tao sa palibot nato makita nila o mahimaya ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. No, sa matunggigan na nato na magliwanag siya sa buhay natin. No, mao na siya nga ang ato ang pagtubo diha sa Ginoo dili lang siya basta-basta, no? It's a working in progress sa ato ang mga Kristohanon. So tama tong puntong i-emphasize ganin nato nga dili nato kaligtaan ang panagtigom, no? Kay mao ni siya isa ka butang. Mao ni siya isa ka butang nga kita mo tubo diha sa Ginoo o sa matag-usahan nato. No, pinalipod sa matag-usahan nato. So katulang dalayo nato ng Dios. Amen. Amen. Praise God no sa ako na diri nga it is a reminder no sa ako ang tanan no sa atong verse na Bible ni Sister Ida dira sa 1 Peter 2:2. No, like newborn babies crave your spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. No, kanang it reminds us diba kay murabag kumbaga ni gamit the word of God dili ka nagagamit og metaphor ba nga kanang ikumpara sa isa ka bata no kay obserbaran jud nato especially ang kanang infant magud dili ang ginadescribe sa infant no kay ang infant magud sila tong stage sa kanang ganing bata nga grabe mo tutoy no nga grabe mo inom og milk especially from 0 to 3 months sila jud ang grabe mag crave og milk so kung mapansin nimo sila diba kung sa hospital ang gina-require jud nga standard ko sa hospital is every 2 hours dapat kainomon ang baby o gatas pero usahay wala 5 2 hours good mo na sila kung sagad after 30 minutes good mo na sila so from every time nga feel sila ugutom muhilak jud na sila hindi na sila punta kung hilak kung dili na sila busog so since sa to ba nga we are encouraged ba nga
just like isa ka infant nga baby no nga mag-crave to og spiritual milk. No kay spiritual milk nga ginaingon is ang kanang pulong sa Ginoo jud no kay because diha jud ta sa word sa Ginoo mo tubo. No kay dira jud ta sa pulong sa Ginoo nga mailhan nato kung kinsa jud si Jesus. Kay same as nga mura ko nagabasa og isa ka book. Di ba when we read a book, kung mabasa nato siya from beginning to end, dira nato masabtan ang story sa libro nga ato ang ginabasa. Kay dili man natin iba ta makahimo og kanang summary or conclusion outside nga nakabook atong ibasa ko. Wala ta nato nasabtan no, wala din nato siya gi-internalize. So same sa ato ang pag-study sa pulong sa Ginoo. So dili nato mainhan kung kinsa si Lord no, kung unsa siya, unsa ang gipambuha sa atong kinabuhi o kung sa atong purpose sa atong kinabuhi. Kung wala ta gabasa mismo og Bible no. So it is very important mismo nga kita importante din ang pagpaminaw no, sa pulong sa Ginoo every Sunday no, sa ato ang mga gatherings. But we are encouraged yun po nga mubasa kita mismo nga mo witness na kita mismo mabasahan nato no ang kanagaling kinabuhi ni Kristo no ang kanang mailhan nato kung kinsa ang Ginoo na ato ang ginaserve no para pasan ang experience po nato. So dili no we are being encouraged yun no nga dapat jud mo seek jud ta sa presensya sa Ginoo. Kay kung walang pag-seek nato di sa presensya sa Ginoo, pag-seek nato sa iyang word. Same as isa ka bata, ma-dehydrate ba ako dili mag-inom ang bata o kanang milk. No same sa tuwa, kung dili ta mag-inom or kanang mukaon no sa kanang spiritual nato ang kanang butang kay dili nato dili ta magbasa, dili ta mag-devotion, dili ta mo ampo mag-weak jud ta spiritually. No, so dili na to tugutan nga moabot ta sa ina nga times because kanagaling lisod ka ay especially pag we are not rooted no sama sa gingon ni Sister Inday na importante jud na rooted ta sa pulong sa Ginoo para kung naa may mga pagsulay nga moabot sa atwa dili ta dali dayon nga puno nga maibot no kay di ba ang puno nga tigwang na gani nga lalom na kayo niya ugat na likuptan kanang wala kayo bisan sa paman nga hangin dili din na siya maibot basta-basta. No, so importante kayo nga ato ang faith diha sa Ginoo, atong relationship diha sa Ginoo is lalom na. No, so dapat trial scheme no nga may ana is kana gani dili ta dali mo stumble. No, kay ang pulong sa Ginoo nagmature naman sa atuan. Ang pulong sa Ginoo is nagmanifest man jud sa ato o atong gikinabuhi. Man importante kayo nga ang word ni Lord is na adjud ang pag-apply no application kay useless man jud nga nakabalot ta, nakaduog ta sa pulong sa Ginoo. Yes, we have knowledge about the word of God pero zero ta sa application so useless lang jud gihapon. So importante jud gihapon nga naa jud ang application sa pulong sa Ginoo kay dira jud mag-manifest ng iyang presence sa tuwa ang mag-grow ang atong relationship niya sa Ginoo. So ato lang Amen. Amen. So, sa kaapod no, kanang dali no, kanang nagaparimind ko siya sa matag siya no, sa ato no, na kinahanglan yun mutubo ta diha sa Ginoo no, kanang dili ta magababili na pansot no, kumbaga standing no, kanang titiguang na siya no, kanang sa mga malnourished ganito, no? Usahay ka ng kasagaran ka ng mga severe malnourished. Usahay dito na makita sa part sa Africa. So dito makita ninyo na from 5 years old ka nang wala really grow, ka nang development growth diha sa bata. Kaya tungod grabe ang severe malnourished niya. So same po sa ato no, sa ato ang pagtuon diha kay Lord. No, na Ginoo parimain ka nato na dili ka magpamili na baby Christian. No? Sa pila na ka years ang kanang pag-ilari mo diha kay Lord. No, kanang na-assist po na ko sa akong pagalingon. Bitaw no, kanang pila na ka years na kaila mo si Lord, kanang unsa na ba kalayo o unsa na ba ka kanang intimate ang relationship na ko diha kay Lord. And I remember na ko no, na every time na adult ka ng every December, no, kay bare months naman. No? So, naay ka ng mga 12 months jud ba na ginalis no nato even si Pastora Cynthia gina-encourage na niya no. So
12 things no nato. So number 1 jud no nasugod sa to mga 5 years ago siguro kanang na-practice na jud na siya. Na first jud na ako ginabutang sa ako ang 12 things na release jud spiritual maturity. No kay bisan ako kanang ma-assist ko sa akong kaugalingon na bisan unsa naman nimo kadugay no na nakaila si Lord no nagapangalagan kaniya. But lahi katong maturity na spiritual na gikan diha kay Lord. Sama sa tong sa gingon ganyan ni Sister Len, katong example niya sa iyang kauban sa mission. Katong once na kanang naaga niya ang spiritual maturity, ang kahayag sa Ginoo magaiglang sa imong kinabuhi. No kanang sama dito sa gingon ganyan ni Sister Inday no na kanang naatay ka ng personal walk diha sa Ginoo. No kay I believe na intentionally ang ato ang pagtubo diha kay Lord. No dili lang sama na idawat nato si Kristo sama sa kanang memes gani sa social media kanang kayhuan tamad. No na dili na sama na dili lang nadawat na nato ang kaluwasan no kanang kuan lang, ulat na lang ta karon sa amabot ang Ginoo, dili na nato i-work out ang ato ang faith, ang ato ang pagtuo diha kay Lord. So kinahanglan i-work out nato ang ato ang pagtuo diha kay Lord, no? Especially ang ato mga personal walks diha sa Ginoo. No, ang ato ang kanang back to rooted ta sa kanang basic foundation dun sa atong pagtuo. No, faith comes from hearing the word of God. No, bisan senior pa ka, no, bisan batanon pa ka, no, ang atong pagtuo jud no kailangan no na mo tuo jud ta diha sa pulong sa Ginoo, and ang pulong sa Ginoo will be rooted sa atong mga kasing-kasing. Kay remember no na katong ingon dito na katong na-remember na katong card no katong Akuman application no and Rema sa atong mga kinabuhi. No? So, kinahanglan ang pulong sa Ginoo na rema sa ato. And, kana nagahatag ka ng reservation sa atong mga kinabuhi na in times na atay ato bangon na mga store, giant sa atong mga kinabuhi, na atay reserve na pulong sa Ginoo na makahatag o ganang paglig-on sa matag usa kanato. And katong giingon kaniya dito sa 2 Timothy 3:16 na all scripture is God-breathed, no? Inspired by God. Tinuod yun na ang pulong sa Ginoo, mao kini ang kanang ginhawa sa Ginoo. No kay bisan pa katong mga lesson gani sa kanang free believers retreat, no kanang gina-encourage jud ta no na magbasa sa pulong sa Ginoo, no kay kanang ang pulong sa Ginoo mao man na ang manual instruction nato. No, kumpas pa, ingon sa to ni Pastor Chito, kumpas sa atong kinabuhi. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo, kinsa man ang magapuno sa atoa, kinsa maga-nourish sa atoa. No, kay kung dili ta magabay diha sa pulong sa Ginoo, and even ato ang mga personal walk diha kay Lord, ang ato ang prayer time diha kay Lord, no, kanang kinsa man ang mag-consume ana sa imo ha, no? Pero kung maging part na gani na sa imong kinabuhi, bisan isa lang ka adlaw ma-miss na nimo, makabalo na jud ka na naay kulang sa imong adlaw. No kay tungod, kumbaga katong routine na to wala nimo nabuhat. No, so kinahanglan jud nato no na kanang malikamo jud ta no na magtubo diha kay Lord na kanang dili na ta magpabili na kuha na lang, kanang magatas-gatas na lang, no? Kay magsulit-sulit naman ta, no? Kay isa na mga bata gani na sila ka ng mga stages, kano sa sila magkaon o ka ng kuha, no? Rice, no? Kano sa sila pwede, no? So, maupo na ang ato, kanang magpadayon kita sa pagtubo diha sa Ginoo kauban nato, and ang Ginoo magabag-o sa matag usa ka nato. I believe kung naanda ka ng spiritual maturity ka nato, I believe na ang Ginoo magauban ka nato. Even sa tong mga wisdom na gihatag ni Lord, no, kana maging deeper pa ang relationship nato diha kay Lord. And ang bunga sa balang espiritu magauban sa matag usa ka nato. Ana-ana ang love and joy sa matag usa ka nato, na ana ang kindness, gentleness, faithfulness nato
no towards other and ang atong relationship diha kay Lord, ang atong obedient diha sa Ginoo kay remember lang po nako sa kanta sa mga bata no na read your Bible, pray every day and you will grow. So maura to dalay ko ng Ginoo sa iyang mga pulong. Amen. Dalay ko ng Diyos sa usa ka pangutan na giingon nila na kung saan nimo pagsukol ang yawa. Sukli ang yawa o siya mudagan. Bali, i-imagine na sa boxing. Makipag-boxing ka sa yawa. Bali, dinha ma-applikar ang warfare. Spiritual warfare. Nga naman, tungod kay sa matag adlaw sa kinabuhi sa Kristohano nakikisog sa kalibutan. Nganong dugay na ka nga Kristohano. Ngayon ka nga nag-grow na ka. Akayon ba ka nga perfect ka? So, wala pa yung impit sa mutagpusan nato. Si Ginoong Hesus lang. Kanan itang nga naman nga ana ay panahon mapili ang Kristohano. So, wapo kaya ang kanang kuan kanang explanation sa Word of God. Wapo kayo pero ano pa man yun nga mapildi pa man yun. So, usahay makulangan ka sa kanang sa application dito. Ako gina-evaluate na ko ang kaugalingon kanang magsigil ko pa nga sa testimony kasi ako sa mga kakulangan, sa mga failure, pero hindi ko lang nabasa ang Word of God, pero kanang makita na ito gihapon na tungod kay kanang ang kalibutan, grabe nga mo mabuan sa atong kinabuhi pa. Wala may kuan kanang wala may bali kanang mo nga nag-grow na nag-spend tayo ng kinabuhi pero nga nung pamanggid na napamanggid panahon na makalusot ang kaaway. So gamay lang yun nga kanang opening bitaw sa kinabuhing espirituhanon mo kuan na siya, mo pasok na siya. Mao na din nga tingog yun na kailangan niya mo kailangan ka mo tulo ano na panahon na bakit ka sa kaaway. Usa ka subo na kayo nga kanang pamalandungon bitaw nga ako masubo ko kay Kristohan bitaw nga kanang ma-failure kanang sabayon sa maandilir at pinili masubo ko nga wala din na kanang kita sa atong kinabuhi. Yes, gusto kita mo grow, gusto kita mo hamto, pero lagi panahon na masipyan ka mo na nga. Salamat sa Ginoo nga. Bisan pa man masipyan na mo balik magyapon ta sa Ginoo nga ano nag-repentance. Gaunti nga manang kuhan ka nag-kid sa atong kinabuhi nga paghinungsod. Usa na siya sa kapildihan sa kaaway kanang ang Kristohanon mo hamboy kahon mo hinungsod usa na sa kapildihan. Ano man tungod kay sa diha nga mo hamboy down ang usa ka tawo, God will lift him up. O hindi ang yawaan. Usa ka importante nga
maapigar sa atong kinabuhi nga kanang mapag-ampo. Mga importante nga mga butang nga mo spend time kasi Ginoo. Tungod kay makulangan o mapag-ampo, diha na po mupalakpak ang kaaway. So, praise God nga adunay mga pagdasin sa pulong sa Ginoo. Ilay ang Dios nga mugiyas atong kinabuhi. Muna nga importante sa ato ang spiritual warfare. Tama man na nga mo kuanta mo gamit na o kanang Lord's Prayer as guide. Na importante sa Diyon nga kanang atong hatagang pagtagad na kanang makikisog yun ba? Makikaway sa enemy. So, mo na siya ang warfare. Daghan kayong angay nga bukuson. Kung saan itong angay nga mga pag-bukuson? Ng spirit of lust, spirit of idolatry, spirit of spiritual dryness, spirit of vices, drug addiction, immorality. Daghan kayo nga angay nga ibay. Daghan kayo nga angay nga paghahingilan. Ano man, musamot mo na sa mga katawan. Bisan pag-Kristohano. Una nga, giingon ni Paul nga, fight with a good fight of faith. Diha mo grow ang Kristohano sa diha nga iyang mapili ang yawa. Nagtay-tanta nga mahitungod sa pagpili sa kaaway udagan. Ngano man tungod kay importante kay siya nga mudagan din sa siya mo pahilayo sa Kristohano aron ang Kristohano magmadaobon. Kita sa matag usa nato kinahanglan ta ng mga pili Huwag kay ay mo nga kaya siya ginagyan ba nga battle. Wa kay balo nga ang battle lagi ato bang financial battle. Wa ka balo nga lagi ato bang kanang mga sa immoral. Tagat ibang Christians na naas ang sinusin ba pero nag-live-in. Kaya naman yung anak ganyan. So, imo nang pagtawagan din sa Revelation 21:8. Di magiging makasunod sa ginalian sa Diyos. Ano man? Tungod tayo sa pagkinabuhi, dili man kabubutong sa Diyos na mag-immoral ang tao. Dagang pagkamit nga kwan, Kristohano, nagalipin. Wala nga. We need to be covered by the blood of Jesus. Ang dugo, Ginong Jesus, kamahalan ni magagabon sa akong mga kinabuhi, pag-ahatag o kagawasan. So, salamat sa dugo ni Jesus na siya matag na dugo. Gagit mo ng kadaugan. Danay mo ng Diyos wala katapusan. Sukli ang yawa o siya maganda. Mahimo nga na Kristohano sa simbahan tayo kayo kasi kayo yung pag-abot sa balay na malikas. Pag-abot sa balay, grabe, away. Wala ika na subok kayo. Isa tayo ba nga
Usahay bitaw ka na sa pagdi sa mga silingan kay mga kuwan na mga dili ka magkabantay Kristiyan kung saan pagdi regarding sa mga social activities na sa atong kinabuhi kay kita paano punta na bali sa ato ang kinabuhi. We are part sa ato ang physical, social, mental, spiritual. So sa social appearance mo din ang ato ang pagpakigdig sa atong mga silingan, sa ato ang mga friends. So una diha na sorry Lord kung ano na yung mga failure natin. Sorry nga sa mga personal application at ilang mga sumunod. Salamat sa Ginoo nga yawag sa Ginoo matagusan na ito kung grow ka. We will grow spiritually. We will grow sa ito ang mga pagkikabuhi. Hallelujah, praise God. Ilayo ko ng Diyos o walay katapusan ng mas kinaliyon. Praise God. Amen. Praise God. Mag-aantong kita sa paghatag sa ato ang offering. Mag-aantong kita. Kung atong kita, mag-aantong kita sa Ginoo. Hallelujah. Lord, we thank you, Father, O God, for your faithfulness, Father, O God. We thank you, Father, O God, sa mga panalangin, O Diyos, na naghihatag ka ng Lord God, sa mga salaping Ginoo. Thank you, Father, O God, for allowing us, Lord God, to be good steward, Lord God, responsible steward, Lord God, sa mga salaping bibigyan ka ng O Diyos. Lord, teach us, Father, O God, on how to handle, Lord God, manage our finances, Lord God, according to your will, Father, O God. Even, Lord God, hindi ko magkakalangko, O Diyos, sa amo ang mga territories, Father, O God, ikaw magkakalangko, Lord God, sa mga finances, Lord God. Ikaw pa, Father, O God, magkahatag, Lord God, about full blessings sa mga sa O Diyos, especially sa mga nag-work, Father, O God, offices, Father, O God, even sa mga clients, Father, O God, we pray, Lord, ito magkahatag, Lord, daghan pa ka mga customer, Lord God, mga clients, Lord God, sa mga makikisuulan na nag-work online, Father, O God, even, Father, O God, sa mga farmers, Lord, that they will going to harvest good crops, Father, O God, even, Father, O God, sa mga inahay, Lord, ikaw, Father, O God, nakasupply, Lord God, sa mga needs na mo, Father, O God, give us peace of mind, Father, O God, comfort, Father, O God, and kanagaling ang great provision, Father, O God, sa mga tago sa O Diyos. Kami nagpapasalamat, Lord God, from smaller to greater things, Lord God, yung maghihatag ka na mo, so pinita ng O Diyos, ang mga ginabaligya ka ng tulong himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Sa
Father Lord God. Once again, Father O God, we thank you, Father O God, and we glorify the name of Jesus. Lord, we thank you even, Father O God, sa pulong o Diyos, nagulihata ka na mo, Father O God. Lord, let this word, Lord God, mag-grow sa amo ang spiritual, Lord God, na kinabuhi, Lord God. Let this word, Lord God, mag-manifest sa mga kinabuhi, Lord God, na application, Gino, sa matag sa dala sa naman po, Diyos, for reminding us, Father O God, to dwell in you, Father O God. Thank you, Lord, for reminding us, Father O God, na kami, Lord God, we have to kanagaling grow, mature, Father O God, diha sa pagpuo ng mukha ni po, Diyos. Even, Lord, we thank you, Ginoo, sa imong gigamit karong gabi, Lord God, na kanagaling exhorter, Father O God, Lord, ikaw pa rin mo mag-expand sa iyong territory, Lord God, continue to bless her, Father O God, from head to toe, Father O God, comfort, Lord God, wisdom, Father O God, na imong ihatag diha sa iyong o Diyos. Lord, kami nakapasalamat, Lord God, even pa, Lord God, sa kalimpay, Lord God, sa pagdawa sa imong pulo ka, Lord God. Lord, we pray, Father O God, na sa among paguli, ikaw mag-guide ka na mo, Lord God, protect us, Ginoo, nga makaabot, Lord God, sa mga kanya-kanya nga mga palimalay safe and sound, Lord God, even sa among pagkatulog, Lord God, na tayo, peace of mind, Father O God, where we are sleeping, Ginoo, nga walay ka mong mangyawa, Father O God, to destroy, Lord God, our lives, Father God, even, Lord God, our household, Father O God. And now, may the Lord God bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace in the people